Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naririto naman po tayo upang magpuri, makigalak at makisiya kasama ang ating Panginoon. Nararapat lamang po na tayo ay magalak at magsiya dahil sa araw na ito, sabi sa mga awit 118 verse 24, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang, purihin natin ang ating Panginoon. Pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah, patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Diyos na
mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay aking sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ang kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, halika taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi. Nag-iisa. Sige po, patuloy po tayo sa pag-alay ng awiting pagsamba sa ating Diyos. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. sa mga alay na po natin ng ating Panginoon kay Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos
sa piling mo. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma Kabanata 5, talatang 8 hanggang 11, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay at hindi lamang iyan. Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya itinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos, manalangin po tayo. Panginoon, sa pagtanggap namin ng tinapay at ng sarong ito, kami po ay iyong patawarin sa aming mga pagkakasala. Hugasan mo din po kami nawa ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Salamat sa iyong nag-uumapaw na grasya at habag sa aming mga buhay. Kung wala ka, Panginoon, wala rin kami ngayon. Alam naming kulang ang salitang salamat kumpara sa sakit na naranasan mo, Panginoon, dahil sa amin. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid at pagmamahal mo sa amin. You deserve all the praises and glory, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Deuteronomio Kabanata 16, talatang 17, sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses nahaharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tolda, magdala sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya. Ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Sa bawat pagdalo mo sa gawain, dapat lagi kang may dalang handog para sa Diyos. Huwag kang haharap sa Panginoon na walang dalang ikaput-handog. Honor Him with your tithes and offerings sa mga blessings na natatanggap mo. Tumatanggap ka ng mga pagpapala mula sa Diyos, kaya nararapat lang na ibalik mo sa Kanya ang kung anumang para sa Kanya. Huwag kang manghinayang kung ibinibigay mo sa Panginoon ang mga tamang sukat ng mga pagpapalang natanggap mo. Dahil ibabalik niya ito sa iyo ng doble. Maging bukas palad sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag lang tanggap ng tanggap. Matuto ding magbigay. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, magtanim ka muna sa pamamagitan ng handog mo. Sundin mo ang sinasabi ng Diyos dahil sa pagsunod mo, tiyak ang pagpapalang umaapaw ay ibubuhos sa iyo. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa account number na makikita ninyo sa inyong mga screen. God bless.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Mga kapatid, kayo po ay aking hinahamon na gawin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo 10:25. Na huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, magpalakasan tayo sa isa't isa. Yamang nababatid nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sipagan po natin ang pagsamba, sipagan po natin ang paglapit sa ating Panginoon. Sipagan po natin ang ating pagdalo sa gawain. Kamakailan, nag-post ako sa aking Facebook account that the most crowded moment in the church would be the moment after the rapture. Ang pinakamadaming tao sa loob ng simbahan ay pagkatapos ng rapture. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit aantayin mo pa ang rapture bago ka maging masipag na dumalo sa pagtitipon at gugustuhin mo na araw-araw ay nasa simbahan ka? Dahil may mga nauna ng kinuha ang Panginoon. Tayo po'y maging masipag sa gawain para sa ating Panginoong Diyos. Yamang alam nating hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal para sa Kanya. Napakahalaga po ng aking tatalakayin at ibabahagi po sa inyo sa araw na ito. I will be sharing this topic entitled, The Father Heart of God. Kung ikaw ay tatanggap ng isang regalo, anong regalo ang nais mo? Magandang sasakyan? Malaking puhunan? Isang bagong negosyong pagkakakitaan? Isa sa napakagandang pribilehiyo at regalo na pwede nating matamo, higit pa sa mamahaling sasakyan o malaking puhunan, ay ang regalo ng kaligtasan. Salvation is a gift from God. To become a child of God is a great privilege. Hindi lahat ng tao ay maliligtas. May daang sa tingin ng tao ay tama, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Sabi ng Biblia, malawak ang daan patungo sa kapahamakan at madami ang pumapasok dito. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong dito. Narrow is the gate that leads to life and only few people find it. And wide is the gate that leads to death and many people find it. Hindi lahat ng tao ay ligtas. At hindi lahat ng tao ay mga itinuturing na anak. Lahat tayo ay galing sa Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Sabi ng Juan 1:12, ang sino mang tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun lamang mga tumatanggap at nananalig kay Jesus ang mga itinuturing na mga anak ng Diyos. Kailan ba tayo naging mga anak ng Diyos? That very moment nung isuko natin ang ating buhay at tanggapin natin sa ating puso ang ating Panginoong Hesukristo. You were given a privilege to become a child of God. The Bible says, once we were children of darkness, and now we are children of light. Ephesians 5:8. Dati tayo ay mga anak ng kadiliman, pero ngayon tayo ay naging mga anak ng liwanag. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Roma 8:15. And we can call God Abba, Father. Indeed, He is our Heavenly Father. Ang cross ng Panginoon ay naghahayag ng dakilang pag-ibig sa atin ng Ama. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Unang Juan 4:10.
In Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. From the acrostic word Father, ipinabatid sa atin ang karakter ng Diyos bilang isang mabuting Ama. Ano meron ang puso ng ating Ama? Ano meron ang katangian ng puso ng ating Ama? From the word Father, F stands for forgiveness. Mga kapatid, God is a forgiving Father. Siya ay mapagpatawad na Ama. Pinatawad niya ang kanyang alibughang anak na lumustay ng kanyang kayamanan sa walang kabuluhang bagay. Buong-buong tinanggap ng Ama ang kanyang anak, patakbong sinalubong, niyakap ng mahigpit at buong sabik na hinalikan. It was an act of love and forgiveness. Ang ating Ama ay mapagpatawad na Ama, gaya ng tatay sa kwento ng alibugang anak. Sabi ng Bible, "Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Isaiah 1:18. Matapos mabuo ni Thomas Edison ang formula, paano bumuo ng isang light bulb. Kumuha siya ng 24 na attendants upang tulungan siyang bumuo ng isang light bulb sa loob ng 24 oras. Sobrang maingat at dahan-dahan niyang binuo at walang pahinga sa loob ng 24 oras yung isang light bulb. Pagkatapos niyang mabuo, inutusan ni Thomas Edison ang isang bata. Sabi ni Thomas Edison, hawakan mong mabuti, iakyat mo sa itaas. Kaya lang pagdating sa itaas, nabitawan ng bata ang light bulb. Mga kapatid, sabi ng isang ibanghilista, kasing laki man ng barko ang iyong kasalanan. Ang pag-ibig at pagpapatawad ng Ama ay kasing lawak ng karagatan. God is a forgiving Father. Mapagpatawad ang ating Ama. Kinakalimutan niya ang ating makasalanan. Inililibing niya sa pusod ng karagatan. Ang ating Diyos ay mapagpatawad. Kayang patawarin ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan. A stands for acceptance. Acceptance. He accepted His Son in spite of the mess He did when He returned to His Father. Tinanggap yung alibughang anak unconditionally. Hindi rejection, kundi acceptance. Many people today are looking for acceptance. Ang mundo mahusay mag-reject ng kapwa. Mahusay mag-reject ng tao. Pumalpa ka, rejected ka. Wala kang pera, rejected ka. Sumablay ka, rejected ka. Disgrasyada ka, rejected ka. Wala kang tinapos, rejected ka. Pangit ka, rejected ka. Mahinang ulo mo, rejected ka. May kapansanan ka, rejected ka. Hindi magandang suot mo, rejected ka. Mahusay ang mundo, mag-reject ng ating kapwa. Sabi ng isang kwento, tumawag ang isang anak na sundalo sa kanyang mga magulang. Siya ay nasa Vietnam na nakipaglaban sa digmaan. Sabi niya, "Ma'am, Dad, uuwi na po ako dyan. Pwede ko po bang isama ang aking matalik na kaibigan? Kasi wala na po siyang pamilyang uuwian." "O sige anak, natutuwa kaming makilala ang matalik mong kaibigan. May sasabihin po ako sa inyo, Dad, Ma'am. Nasabugan po siya ng landmine. Baldado na po siya. Wala na po siyang mga paa at kamay." "Ay nako, hindi siya pwede dito anak. Pabigat lang yan na kaibigan mo. Iwanan mo na lang yan at hayaan mong iba ang mag-alaga dyan. Hindi namin tatanggapin ang kaibigan mo, pabigat yan. Hindi kami mag-aalaga ng baldado at walang pakinabang." Sobrang lungkot na ibinaba ng anak ang telepono.
at hindi na siya tumawag sa kanyang mga magulang. Isang araw, nakatanggap ng telephone call ang mga magulang mula sa isang police station na malapit sa kanilang lugar. Binalita na nagpakamatay daw ang kanilang anak na tumalon sa itaas ng gusali, na malapit sa kanilang lugar. Dali-dali nilang pinuntahan ang bangkay upang tingnan kung ito nga ang kanilang anak. Nagulat sila. Anak nga nila ang nagpakamatay. At nadiskubre nila ang anak nila ay walang mga paa at kamay. Mga kapatid, people are longing for acceptance. Hindi lahat pare-pareho at hindi lahat kumpleto. Hindi lahat pare-pareho ang talino. Hindi lahat pare-pareho ang husay, ang kulay, ang kagwapuhan o kagandahan. Hindi pare-pareho ang kalagayan sa buhay. Hindi pare-pareho ang kabuhayan. Hindi pare-pareho ang tinatanggap. Hindi lahat pare-pareho nasa itaas. Sadyang may mga taong kawawa. Sadyang may mga taong hirap sa buhay, aba, kapos, gipit, sumasablay, may pagkukulang. And we all need acceptance. Lahat tayo nangangailangan ng acceptance ng ating kapwa. Sabi ng isang kwento, mayroong isang pumasok sa karinderya na magkaibigan. Both of them were homeless. Parehong taong grasa kung titingnan. Halatang sobrang hirap at sobrang gutom. Ang in-order lang ay kape. Kasi yun lang ang perang hawak nila para sa isang kape. Yung isa ay bulag pa at nakakapit sa kamay ng isa na pipi din at hindi nakakapagsalita. Savior para sa kanya yung kaibigang karamay niya. Iniiwasan sila ng mga tao dahil sa kanilang itsura, bukod sa madusing, ay mabaho pa. Pero yung isa na pipi, nakangiti at nakatitig ang kanyang mga mata sa mga tao sa paligid nila. Walang salitang binibigkas. But the eyes are longing for acceptance. Nag-aantay ng acceptance. Ang tao magaling mag-reject, pero ang Panginoon, kapatid, tanggap ka kahit sino ka at maging ano ka pa. Tanggap ka ng ating Panginoon, ng ating Ama. Nag-usap ang mag-asawa, napagod na yung anak sa pag-aalaga ng tatay niyang matanda na. Sabi niya, dadali ko bukas bago magtakip silim sa gitna ng kagubatan ang aking tatay. Iiwanan ko na siya doon. Hindi lingid sa tatay ang masamang plano ng anak na siya ay aabandonahin at iiwanan doon sa gitna ng kagubatan. Bago magtakip silim, kinarga ng anak ang tatay at sinabing, mamamasya lang silang dalawa sa kagubatan. Napansin ng anak na habang papunta sila doon ay naguhulog ng puting bato sa daan ng kanyang tatay. Pagdating sa gitna ng gubat, nagtanong ang anak kung para saan yung puting bato na hinuhulog ng kanyang tatay. Para hindi ka maligaw sa pag-uwi mo, anak. Yun ang sabi ng tatay. Kaibigan, kapatid, tanggap ka ng Panginoon. Rejected ka man ng iba. Ayaw man sa iyo ng iyong magulang. Ayaw man sa iyo ng mga anak mo. Iwanan ka na ng matalik mong kaibigan. Iwanan ka na ng mahal mo. Pero tanggap ka at di ka iiwan ng ating Panginoon. Kahit pasaway ka, magbalik loob ka lang sa Ama. May malapad na kamay na tatanggap at yayakap sa iyo. God is God of acceptance. T stands for time. The Father was always waiting for His Son to come back. Mula nang umalis ang kanyang anak, lagi na lang nakadungaw ang Ama sa malayo. Umaasa na babalik ang kanyang minamahal na bunso. Nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng oras ang isang mabuting ama. Ayaw pa abala ng tatay sa anak. Anak, 500 per hour ang bayad sa akin
sa ginagawa ko, huwag mo akong iisturbuhin. Laging busy sa work, wala nang time sa anak. Alam mo, hindi ginalaw ng anak ang kanyang baon sa school. Pinili niyang magpalipas ng gutom para lang makapag-ipon. Isang araw, lumapit ito sa tatay at may inabot na pera. Para saan ito, anak? Tanong ng tatay. Sabi ng anak, ay, inipon ko pong baon ko para makabuo ng 500 pesos. Babayaran ko po kahit isang oras lang na atensyon mo para sa akin. Mga kapatid, kailanman hindi nawawalan ng oras ang tatay natin sa langit. Lagi siyang nakadungaw sa iyo. Lagi siyang nakatingin at nag-aantay sa iyo, nakadungaw sa iyo. Ikaw lang lagi ang busy at wala kang panahon sa tatay. H stands for healing and health. Gutom, pagod, hapo at puyat. Suffering from starvation and extreme poverty. It brought pains and sickness to the son. But the father embraced him and asked the servants to kill the fatted calf to celebrate. He wants to heal you from any sickness that you have. He wants to comfort you. Ang gusto ng ating Ama ay mapabuti ka at nasa maayos kang kalagayan. Busugin ka ng pagmamahal, lingapin ka at damayan ka. He wants healing and health in our lives. Mabuting ating Ama. E stands for empowerment. He ordered to bring the best robe, the ring, shoes be given to him. The restoration of authority was given back to his son. Mga kaibigan, mga kapatid, nais kang i-empower ng Panginoon, ng ating Diyos, Ama. Kasi anak niya tayo. Nais kang i-empower ng Panginoong Ama. God wants the best for you. He wants to empower us. Lahat ng benepisyo ng langit at gusto ng Panginoong Ama ay ating maranasan at ma-enjoy. He empowers us. Sabi ng kwento, sa sobrang laki ng pagmamahal ng binata sa kanyang nobya, ginawa niyang lahat upang ito'y makakita, sapagkat ang kanyang sinisinta ay isang bulag. Matapos ang matagumpay na operasyon, laking gulat ng dalaga nang makita ang kanyang nobyo. Bulag ka din? Ayoko sa'yo. Hindi ako magpapakasal sa isang bulag na tulad mo. Bulag na nga ako dati. Buti ngayon ay nakakakita na. Ikaw pa ngayon ang aalagaan ko at ako pa ang aakay sa iyo. No way! Ayoko sa iyo, maraming sabi ng dalaga. Nagpakalayo-layo ang binata sa sobrang frustration at rejection na dinanas niya sa kanyang nobya. Pero bago siya umalis, nag-iwan ito ng sulat sa dalaga. Ang sabi sa sulat, sobra kitang minahal. Wala akong inisip kundi pawang iyong kabutihan. Please take care of that eyes, because before they become yours, they were mine. Kapatid, gusto kang i-empower ng Panginoon. Siya ang naghirap para tayo ay guminhawa. Siya ang hinubaran sa kahihiyan upang tayo'y mabigyan ng karangalan at dangal. He was rejected on the cross so we can be accepted. Naging makasalanan siya para tumanggap tayo ng kapatawaran. Siya ang namatay upang tayo'y tumanggap ng buhay na walang hanggan. The Lord empowers. R stands for resources. He ordered His servants to give His Son everything He needed. May bukal ng pagpapala sa mga anak ng Diyos. He wants to provide for you with all that you need. In Psalms 84 verse 11, no good thing does He withhold to those whose heart is blameless. Ang biyaya ng langit ay para sa ating lahat, para sa iyo. Hindi niya ipinagkakait ang mabubuting bagay sa mga taong may malinis na kalooban. Ang pagiging isang ama ng Diyos ay ibang-iba sa karakter ng maraming ama o magulang ngayon.
Sinira ng kaaway ang imahe ng isang tunay na ama na dapat taglay ng maraming magulang ngayon. What kind of fathers do we have today? We have abusive father, mapang-abusong ama. They give wrong discipline and verbal, physical abuse to their children. Merong mga irresponsible father, mga irresponsibleng ama, mga pabaya. They do not provide for the family needs. Mas mahal ang barkada kaysa mga anak, kaysa pamilya. Merong mga unfaithful fathers, mga walang kwentang ama, mga walang pakialam at walang malasakit sa kanyang sambayan at pamilya. Merong mga absentee father, mga amang lagalag. They are not present when the children are growing up, either physically or emotionally. Meron ba tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos bilang mga magulang? Baka may pagkukulang tayo sa ating mga anak, sa ating mga pagpapabaya, pagkukulang sa kanila. At sa mga anak na narito, wag mo namang abusuhin ang kabutihang ipinapakita sa iyo ng mga magulang mo. Baka may kailangan ka ding baguhin sa ugali mo at pakikitungo mo sa tatay mo. Tamang pagrespeto, tamang pagsunod sa magulang mo. Yun lang naman ang kaligayahan ng tatay mo, ng magulang mo. Our God is good. He is a forgiving Father. He accepts. Hindi siya nang re-reject. He always give time to us. He wants healing and health in our lives. He empower us. And our Father wants to give all His resources to provide for our needs. Dakilang ating Ama, dakila na dapat gayahin ng mga tatay at ng mga magulang ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Magsitayo tayo, tas ating mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day sa ating lahat.